Bungis-ngis. Sa malawak na koleksyon ng mga nilalang sa mitolohiyang Pilipino, maraming halimaw ang nagpapakita ng takot at panganib. Ngunit may isang kakaibang halimaw na hindi lamang nakakatakot, kundi may kakaibang katangian. Ito ay ang bungis-ngis, ang higanting halimaw na laging tumatawa. Ang bungis-ngis ay isang higanting nilalang mula sa mitolohiya ng mga Tagalog, partikular sa Bataan. Kilala siya sa kanyang iisang mata, malaking bibig at kakaibang ugali. Lagi siyang nakatawa. Ngunit sa kabila ng kanyang tila katawa-tawang anyo, isa siyang mabangis na halimaw na kayang pumatay ng kahit sinong maglakas loob na lumapit sa kanya. Ano ang tunay na kwento sa likod ng bungis-ngis? Isa lamang ba siyang alamat o may katotohanan sa kanyang pag-iral? Alamin natin ang misteryo sa likod ng nilalang na ito. Ano ang bungis-ngis? Ang bungis-ngis ay isang dambuhalang halimaw sa mitolohiyang Pilipino. Sinasabing may napakalakas na katawan, ngunit ang pinakakatangian niya ay ang kanyang malaking bibig at malakas na halakhak na parang hindi nauubusan ng saya. Mga katangian ng bungis-ngis. Una, iisang malaking mata. Ang bungis-ngis ay may iisang mata sa gitna ng kanyang noo, katulad ng isang cyclops sa mitolohiyang Griego. Pangalawa, malaking bibig at malalaking ngipin. Ang kanyang bibig ay halos umabot sa kanyang tenga, at ang kanyang malalaking ngipin ay nakalitaw kahit hindi siya nagsasalita. Ikatlo, napakalakas na halakhak. Isa siyang halimaw na palaging tumatawa, kahit na siya ay nasa kalagitnaan ng laban o panguhuli ng biktima. Ikaapat, napakalakas na puwersa. May kakayahan siyang bumuhat na mabibigat na bagay, kabilang ang mga punong kahoy at malalaking bato. At ikalima, medyo hangal o hindi matalino. Sa kabila ng kanyang lakas, sinasabing madali siyang utakan ng mga tao dahil sa kanyang pagiging medyo hangal. Mga kwento at alamat tungkol sa bungis-ngis. Bungis-ngis ng Bataan. Ayon sa isang alamat sa Bataan, may isang bungis-ngis na naninirahan sa isang masukal na kagubatan. Pinaniniwala ang kinakatakutan siya ng mga tao dahil sa kanyang hindi pangkaraniwang hitsura at lakas. Ayon sa kwento, minsan ay may isang matalinong lalaki na nakakita sa bungis-ngis. Alam niyang hindi niya ito matatalo sa lakas, kaya gumamit siya ng talino. Kanyang inilagay ang kanyang tsinelas sa isang patibong upang malinlang ang halimaw. Sa kanyang kalokohan, kinuha ito ng bungis-ngis at nalito, kaya't nagkaroon ng pagkakataon ang lalaki na makatakas. Kwento ng isang mangingisda. May isang kwento tungkol sa isang mangingisda sa Mindoro na minsang nakatagpo ng isang nilalang na may iisang mata at malakas na halakhak. Habang nasa bangka, nakarinig siya ng kakaibang tunog mula sa kagubatan. Isang malakas na tawa na tila dumadagundong sa hangin. Dahil sa takot, agad siyang tumakbo pabalik ng kanyang bahay. Kinabukasan, natuklasan ng mga tao ang malaking bakas ng paa sa tabi ng lawa. Palatandaan na may isang dambuhalang nilalang
na naglalakad sa kanilang lugar. Kaugnayan ng bungisngis sa ibang nilalang. Pagkakatulad sa Cyclops ng mitolohiyang Griego, ang bungisngis ay may pagkakahawig sa Cyclops ng mitolohiyang Griego. Isang dambuhalang nilalang na may iisang mata at napakalakas na katawan. Gayunpaman, habang ang Cyclops ay madalas seryoso at mabagsik, ang bungisngis ay kilala sa kanyang hindi mapigilang pagtawa. Pagkakaiba sa kapre at higante. Ang kapre ay isang malaking nilalang na mahilig manigarilyo sa puno, habang ang bungisngis ay isang dambuhalang halimaw na palatawa. Ang bungisngis ay isang uri ng higante, ngunit mas may kakaibang hitsura dahil sa kanyang malaking bibig at halakhak. Posibleng paliwanag sa alamat ng bungisngis. Una, impluwensya ng takot sa sinaunang Pilipino. Maraming kwento sa mitolohiyang Pilipino ang naglalaman ng mga nilalang na nakakatakot, at maaaring ang bungisngis ay isang representasyon ng takot ng ating mga ninuno sa hindi nila maipaliwanag na mga pangyayari. Ikalawa, koneksyon sa tunay na buhay na hayop. May ilang teorya na nagsasabing ang alamat ng bungisngis ay maaring nagmula sa mga tunay na hayop na nakita ng ating mga ninuno, tulad ng mga elepante o malalaking unggoy na may kakaibang anyo. Paano maiiwasan ang bungisngis? Bagamat sinasabing bihira nang makita ang bungisngis sa modernong panahon, may ilang paniniwala kung paano ito maiiwasan. Una, huwag maglakad mag-isa sa kagubatan. Sinasabing naninirahan ang bungisngis sa malalalim na kagubatan, kaya mas mainam na huwag magpunta roon mag-isa. Ikalawa, gamitin ang talino laban sa kanya. Dahil medyo hangal ang bungisngis, maaaring gamitin ang diskarte upang malinlang siya. At ikatlo, magdasal o gumamit ng anting-anting. Tulad ng ibang halimaw sa mitolohiyang Pilipino, sinasabing natatakot ang bungisngis sa panalangin at mga anting-anting. Konklusyon. Ang bungisngis ay isa sa pinakakakaibang nilalang sa mitolohiyang Pilipino. Hindi siya katulad ng mga tipikal na halimaw na tahimik at mapanlinlang. Sa halip, siya ay maingay, palatawa, ngunit mapanganib. Bagamat maaaring isang alamat lamang siya, patuloy pa rin ang kanyang kwento sa kultura ng mga Pilipino. Sa huli, siya ay isa sa mga paalala ng ating mayamang mitolohiya. Isang kwentong nagpapakita ng ating takot, katalinuhan, at kakayahang makahanap ng kasiyahan sa gitna ng panganib. Kaya sa susunod na makarinig ka ng isang hindi maipaliwanag na halakhak sa kagubatan, mag-ingat. Baka ang bungisngis na mismo ang natatawa sa iyo. Baka meron kang karanasan tungkol sa bungisngis o kwentong nalalaman tungkol sa bungisngis. Pakishare naman po sa amin. Marami pong salamat sa iyong panonood o pakikinig. Magandang gabi. Ito po pa rin ang Takot at Hiwaga.